Tatay Digong, salute! Nangunguna pa rin. Sige, pasok. Elections si former President Rodrigo Duterte. Batay sa isinagawang survey nitong January 10 to 12, 2024 ng data research firm na Tangere, nakakuha ng 62% voter support ang dating Pangulo. Mas mataas ito sa nakuha niyang 60.9%. Yun. Grabe. Ito Ito ay survey ng Tangere from January 10 to 12, 2024. Ibig sabihin, latest po. Latest. Hindi recycled ang balita. Latest. Please repeat after me. Latest. Tumaas. At yun ang pinakamatindi ron. Mataas na, tumaas pa 60% to 62%. No yun, Tatay Digong. Iba talaga, DDS. 62%. Ito naman ang kinagandahan niyan. Erwin Tulfo, mataas pa rin, nangunguna, pangalawa. Pero bumaba. Ibig sabihin, may epekto. Yung kakasipsip, yung kakatanggol niya kay Tamba, may epekto. Nag-isip-isip po tayo, ha? Yung mga Tulfo dyan, mag-isip-isip po tayo kay Erwin Tulfo. Hindi ko sinasabi huwag niyo suportahan, pero i-research nyo, ano bang panig nito? Ito ba ay karagdagan lang sa pabigat sa atin dahil kumakampi kay Tamba? O ito ay talagang magsisilbi sa taong bayan? But then again, ako'y natutuwa. Kahit mataas pa rin siya, bumaba. At kung ito ay magpapatuloy siguro na at didikit kay Tamba, baka ito ay bababa. Muli, tandaan ninyo, tumaas si Tatay Digong despite sinuspinde yung gikan sa masa. Malaki pong ibig sabihin yan, hindi po basta-basta yan. Kaya nga si Tatay Digong, ang karisma, ando doon eh. Hindi natin maiiwasan. Kakaiba to si Tatay Digong. Kahit pinatahimik na siya, sinarahan ng gikan sa masa, pinapapasok ang ICC, lahat na binabato sa kanya, dinemanda pa siya. Kaya lang, na-dismiss. Kaya tumaas. Kasi nakikita ng taong bayan ang katotohanan. Tatataan natin, pag ikaw ay sikat, gaya ni Tatay Digong, maraming bumabatikos. Kasama po yan eh. Maraming naiinggit. Kasi kung hindi ka naman katulad ni Tatay Digong, walang maiinggit, di ba? So mataas ka kaya maraming naiinggit. But despite all that, mataas pa rin, di ba? Congratulations, congratulations. Kasi po, alam mo, napakalaking bagay ng Duterte sa bansang ito. Hindi ko alam paano tayo aahon kung walang Duterte. Hindi ko nga alam kung ibang naka-presidente nung tinamaan tayo ng COVID eh. Sigurado lugmok tayo. Naging blessing in disguise na rin si PRRD ang presidente natin nung COVID. Ang ganda nito. Sana i-consider din ni PRRD hindi lang Senate, paka-Congress. Kasi alam mo, ang problema natin nasa Kongreso eh. But anyway, bagamat preferred ko na mag-congressman siya para maging speaker sana siya at mapalitan to si Tamba, ang importante tumakbo si Tatay Digong kay Congress, kay Senate, ayos na rin po yun. Kaya alam nyo, ang tao, kahit siraan mo ng siraan yan, labasan mo ng baho, alam naman kasi ng tao, yung peke, yung peking paninira, yung paninirang walang ebidensya, wala eh. Isa lang po ibig sabihin yan. Si PRRD, si Tatay Digong ay mahal ng taong bayan at yung binabato sa kanya ay hindi ka panipaniwala. Mahal siya ng taong bayan galing sa puso, organic. Yun ang importante doon. Organic. Anong ibig sabihin? Hindi nabayaran. Talagang ang taong kusang pinagtatanggol siya. Talagang galing sa puso, hindi sa pilitan. 96% noon December 2023 survey. Pumangalawa naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ako bahala kayo, di ko po kayo pipilitin, but I hope bumaba talaga to si Tulfo. Until such time, maganda naman kasi okay naman to si Tulfo eh. Pero hindi ko type tong paninindigan niyang pagtatanggol kay Tamba. So kung magtutuloy siya ng ganun, sana bumaba. Mag-isip-isip po tayo, warning po Anyway, nasa sa inyo po ang desisyon. Basta sa akin, mag-iingat po tayo. Hindi porket matunog ang apelyido, kailangang iboto. Na may 56.96%. Bahagyang bumaba ito kumpara sa 59.58% voter support noong nakaraang buwan. Pumangatlo naman si former Senator Vicente Tito Soto III, pang-apat si Senator Christopher Bongo. Yun, si Bongo, syempre mga DDS, mataas pa rin. Sa mga DDS, wag pong kakalimutan, isisigaw natin to si Bongo. Isigaw natin ng isigaw to. Ito, hindi kayang kontrolin to nila Tamba.
Siyempre kanang kamay ni PRRD yan At si PRRD 'pag may kanang kamay talagang matino at hindi niya iniiwan sa ere. Hindi katulad nung iba. At panglima, si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno. Yun, isa pa yun, mga Iskonians. Si Isko, panglima. Congratulations, Yorme, panglima. Ninong, hindi, joke lang. Panglima po. At ang maganda ron, tumaas din. From 44%, 45% na si Yorme. Kaya kailangan napaka-importante ng organic at God first. God first Shoot na sa banga ito. But hindi natin alam kasi yung huli namin pag-uusap ni Yorme, sinabi niya na talagang magre-retiro na siya kasi para siya sa pamilya. I respect that. But I hope tumakbo siya, pero kung di siya tumakbo, nirerespeto ko pa rin, all the same. Pero kasi kailangan natin na matitinong ganito. At posible po ito. Ayoko po magsalita ng tapos, pero ito'y posible. Baka ito si Yorme, alam nyo na, tumandem to kay PRRD. Ako naniniwala po ako, this is just my opinion. Kung si Sara hindi tumakbo under BBM, si Isko po ang i-endorse ni PRRD. Nagkataon lang yung anak niya na kay BBM. At definitely ayaw ni Duterte ni PRRD kay BBM. Kaya hindi niya in-endorse, no? But anyway, it's just my opinion. But ako'y naniniwala, si Tatay Digong marunong tumingin ng resibo Ayos yan. Kung matutuloy, maganda pagsasama. Duterte, Isko. Yun. Oo. Kapit mga kapatid. Kapit. Maganda nangyayari to. Bagamat maraming malulungkot na pag nangyari sa ating bayan tungkol sa mga tambaluslos, itong mga PI, pagtaas ng presyo, medyo nakakakita tayo pagka ganitong survey. It shows na nagigising ang taong bayan. Unti-unti, hindi man todo, importante hanggang 2025, yung pinabakbakan natin ang binabakbakan, yan ang lumusot. Si Erwin lang talagang medyo alanganin ako dyan. Pang-anim, si dating Senador Manny Pacquiao. Pang-pito, si Alam mo, si Pacquiao, sa tingin ko okay naman to Kaya lang, tumakbo siya bilang presidente, medyo alanganin. Kasi hindi siya pang presidente. Hindi kasi pwedeng mabait ka lang sa presidente. Kailangan may alam ka rin. No? Hindi ko sinasabing wala alam si Pacquiao, pero ewan ko. Let's see. Malayo pa naman. Si Bato, DDS pa rin alam mo, ayoko man yung ginawa niya dito kay Bantag at saka kay Tebes, yung kanyang tumaas siya Ang laki ng tinaas niya, 5%, 37% to 42%. Mataas yan almost 43 kasi 42.92. Siya ata ang pinakamalaking itinaas. No? Siyempre, bit-bit pa rin niya yung pangalang DDS. Let's observe ba to? Pia Cayetano, yan, shoot yan sa banga. Amy Marcos, awan ko, I'm not convinced. But maganda yung ginagawa ni Amy ngayon dahil binubuking niya yung kanyang pinsan. But still, up to now, hindi ko feel. No? And it shows, kasi tingnan nyo po, si Amy po, 43%, bumaba, naging 39%. So, ibig sabihin, ang basa ng taong bayan dito kay Amy, hindi pa rin talaga. Parang, alam mo yung parang lalaking namamangka sa dalawang ilog, parang nagsasabong na nakataya sa dalawang manok. Sure win Posible ganyan ang iniisip ng taong bayan dyan. Kaya hindi ako solve na suportahan pa si Amy now. Wala talaga Siyempre, Marcos pa rin yan. Kahit at the end of the day, Marcos pa rin. Doc Willie Ong, yun, nasa pang-10. Bagamat bumaba si Doc Willie Ong kasi si Doc Willie Ong naman ay hindi nagpapahiwatig Parang hindi siya tatakbo. I really don't know yet. But tahimik si Doc Willie Ong. He's busy. Malakas po, sobrang lakas po nung kanyang vlog. Pero pagdating sa politika, tahimik siya. Pero alam nyo, masasabi ko sa inyo, Doc Willie Ong is totoong tao. Totoong tao yan. Nakakasama po natin yan. Yan yung taong bagamat kilala, napakababa. Sa katunayan, pag nakasama nyo yan, makikita nyo mas mababa pa siyang umasta kaysa doon sa mga ibang vloggers. Hindi na ako magpapangalan. But anyway, totoo po yan. Napakakumbaba niyan. Ako nagsasuggest lang. Nasa sa inyo naman yan. At the end of the day, kayo yan Kayo naman na magde-decide. Ako kung ano yung input ko lang. Pero ang sa akin, yung may paninindigang hindi kayang hawakan sa liig ni Tamba. Yun This time, napaka-importante hindi mahawakan. Kasi pagka nag-ano na yan, parang sindikato yan. Pag nahawakan sa liig yan. So, yung mga binabanggit ko, hindi po mahawakan sa liig yan. Lalo na si PRRD. Galit na nga yung mga Duterte sa
Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Seka muna ha. Commercial, saglit lang. Huwag pong kakalimutan yung mga hindi ko pa po subscriber sa YouTube, subscribe. At sa Facebook naman, follow ha. Coach Oli News PH. Tuloy. Pang-8 si Senator Pia Cayetano. Pang-9 si Senator Amy Marcos. At pang-10 si Dr. Willie Ong. Habang nasa 11 to 15 position naman, sina Senator Francis Tolentino. Ito mga ka-DDS ha, huwag po nating kakalimutan. Ito ay matibay na sundalo din ni PRRD. Ito si Francis Tolentino, ha? Senator Tolentino. Medyo pang-11 eh. Bagamat pasok yan, medyo delikado kasi 12 lang po ang kukuhanin. So, itaas natin. Nami-maintain naman niya 38%. Bumaba siya konting-konti lang, 0.14. So, okay pa rin. But sana tulungan natin ito. Ilagay nyo sa listahan si Francis Tolentino, si Senator Tolentino. Ha? Huwag nating aalisin. Solid DDS yan. Lito Lapid, pambira, hindi ko na nga nakikita si senador pala yan. Lumalabas. Ano ba? Kayo ba gusto nyo manood ng soap opera, telenovela? Ano bang gusto nyo panuorin? Gusto nyo na lang ba manood ng TV? Ba't sinasali nyo pa dito si Lito Lapid? Pambira naman kayo. Ano ba? Hindi, naramdaman nyo ba? Marami nga sa inyo, hindi nyo alam, senador ngayon Lito Lapid eh. Honestly, alam nyo ba, senador si Lito Lapid? Tapos ngayon, pasok na naman sa Magic 12. Pabira naman kayo. Ay, naku, ewan ko sa inyo mga Pilipino ha. Huwag naman kayo magpabudel-budel. Ito po ha, sinasanay natin ng mga manunood na nag-iisip. Hindi lang basta oposisyon nag-iisip. Hindi lang basta DDS nag-iisip. Hindi lang basta boto, nag-iisip. Ba't si Lito Lapid, isip-isip tayo mga kababayan ko ha. Ako, delikado yan. Ben Tulfo. Ayan, andyan si Ben Tulfo. I don't know. I really don't know yet, ha? Kasi again, Tulfo 'yan eh. Kita mo naman si Erwin, ano nangyari ngayon, 'di ba? Bagamat si Ben Tulfo ay bumabanat siya ng bumabanat, wala pa akong masabi sa kanya. Baka mamaya pag nakapwesto mamaya kasama na rin namamalengke ni Tambayan, no? Hindi ayokong husgahan. Kaya nga sa akin, I'm not sold yet, no? Tingnan natin, ha? Tingnan natin. But as of now, ayaw ko. Pero nasa sa inyo naman din ulit 'yan, ha? Kayo naman magde-decide niyan. Ako ay nagsi-share lang ng aking opinion. Lenny Robredo, poink! Maawa naman kayo. Naging vice president na yan, wala namang nangyayari. Papapasukin nyo pa yung dilawan, wag na yan. Wag na yan si Lenny. Wag na po natin ipasok yan. Dilawang tae yan, wala na. Ang dilaw, ilagay na natin, i-flash na natin sa inidoro. Shhh! Uy, Flash na natin yan, ha? Honestly, ano bang nagawa niyan?